pwede bang ihalin tulad ko lang ito? Yun hong kinakaharap na kaso ni Harry Roque, di ba qualified human trafficking din po iyon? Tama po, dahil doon po sa pag-maintain po nila ng mga Mm. kababaihan na ginagamit po sa prostitusyon doon po sa lugar ng Pogo. Ano po? Opo. Maaari sabihin natin na medyo pareho po dito yung kanilang kaso. Wala ka sa lugar, hindi, kumbaga, doon na ginawa itong mga rescue na ito, pero dahil, in this case po, sila ang opisyal ng kumpanya, sa tingin ng NBI, may pananagutan ito, sila. Well, malino naman po kasi yung batas dahil na nagbi-maintain po niyan, yung Mm-mm. pong mga nagbi-maintain ng mga ganyan pong establishmento ay mananagot po sa ilalim po ng batas ng anti-human trafficking law po. Opo, yun po yun. Ano po? And then sabi nga, ito po maliban po sa kanila, na binabanggit nga po na at large, no? Ito hong mga nasa listahan na ito, lahat ng mga at large as in wala, hindi sila present doon. Ilan po lamang ang actual po na mga nahuli on the spot na yung nga po may sinasabi dito, umano'y bugaw and then po yung nag-facilitate para makakuha ng kwarto sa Blue Hotel umano. Well, I'll check the list lang po nandito po Mm, sa mm, mm, mm. para sigurado po. No? Mm, mm, mm. Ah, Maganda yung pong mga nandoon, lumalabas po 7 plus 15, 15 po yung lumalabas dito sa listahan ano po no na nandoon yan po yung mga kasama doon na cashier yung pong mga managers ano po na nandoon na identify po mismo na sila nakipag-transact may mga direkta na po na testimonya kasama po sa mga na-rescue po natin ano po. na mga okay. Yung director, yun hong mga na on the spot na doon present, ito po na inquest na po ito sir ngayon. Tama po, yung pong mga napadala na namin na dokumento at pangalan, doon ng mga pangalan po sa prosecutor, yan po yung na-inquest na noong Friday po. Noong Friday po namin pinailan, so we're expecting the Prosecutor's Office of City of Pasig to issue the necessary subpoena po doon sa mga pinangalanan. Kasama na po dyan yung mga nakalagay nga po na at large, yung mga hindi po nga na nandoon sa lugar nung nangyari po yung rescue and arrest po ng mga violators po. Opo, nung ma-inquest po sila, ano po ang naging disposisyon doon sa mga actual na nahuli on site during the raid and rescue? Ganito po yan kasi meron din po talaga na mga na pumasok kami doon, meron naman po na hindi naman sa aming assessment at that time ay hindi naman sila involved sa human trafficking kasi ATV bar po to, meron din mga lamesa sa labas o kaya meron na doon din po sa mga pribadong kwarto na wala naman pong kasamang babae, walang pakikipag-usap, umiinom lang or maaari kararating lang. So, at mayroon mga nagiinuman talaga, meron naman po talaga kami na pinawalan dyan dahil sa assessment namin. Hindi. Pero, kinuha po namin lahat ng detalye nila because this is still an open case. Diretso pa rin po yung investigasyon namin. Kung sino yung mapatunayan po natin na may mga involvement, eh hindi naman po sagabal sa amin yun na mag-file pa rin po ng kaso sa kanila. Pero yung pong mga talagang validated, talagang nalaman na talagang sila involved po doon sa anti-human trafficking, tsaka meron din po yung sa drugs, eh kinasuhan na po namin. Opo, ito hong mga nandito po na sinasabi na mga managers ano po na umano ay pimps no ng mga biktima. Ito may mga pangalan po dito, kababaihan po ito. Ito po na inquest na meron na po ditong rekomendasyon ng piskal po dito. Nasaan sila ngayon? Wala pa po, nakadetain pa po yan sa atin doon po sa detention facility po ng NBI. At naghihintay po tayo ng resolusyon ng piskalya. Depende po sa kanilang magiging assessment kung kailangan sampahan ng kaso, sasampu po yan sa Regional Trial Court at nakalagay naman po yung recommendation nila dyan kung may bail, kung no bail, kung ano po yung eksaktong kaso po na dinadala po sa korte. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.